Hindi ko talaga gusto ang sobrang init ng Marso sa Maynila. Yung init na nakakabigat sa hangin, humahalo sa amoy ng usok tuwing rush hour. Pero sa araw na ito, baliwala sa akin ang lahat ng iyon. Nagmamaneho ako ng aking bagong suburban SUV. Umiiwas sa matinding trapik para lang makarating sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Sa bulsa ng aking Amerikana ay may makapal na sobre. Sa loob nito, may 40,000 pesos na cash. Iyon ang lingguhan o gastusin na plano kong iabot sa aking mga apo bago sila lumipad patungong Palawan. Gusto kong makita kung paano sisiklab ang mga mata ng aking apo, si Santi. Mahilig na mahilig ang batang iyon sa dagat at gusto kong makabili siya ng anumang laruan na gustuhin niya nang hindi na kailangang magpaalam pa sa kanyang madrasta, si Sofia. Tsk! Bulong ko habang tinitingnan ang relo. Malapit na ang oras ng biyahe. Si Ricardo, ang aking anak, ay hindi sumasagot sa tawag. Si Sofia rin. Siguradong abala sila sa check-in o nagse-selfie para may maipagyabang sa Instagram. Nagpark ako sa short-term waiting area, inihagis ko ang susi sa valet, nag-aasikaso ng parking at naglakad ako ng mabilis papunta sa Terminal 2. Ang airport ay punong-puno ng tao, ang mga anunsyo sa mga loudspeaker, ang iyak ng mga bata at ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig na granite ay lumilikha ng isang magulong simponya. Sinubukan kong hanapin sila. Ang mga counter ng Philippine Airlines ay puno ng mga taong nakapila sa economy class. Pero alam kong hindi doon ang aking anak. Binayaran ko sila ng mga ticket na premier first class. Kaya tumingin ako sa priority area. Wala. Hindi sila makita kahit saan. Sigurado nakapasok na sila. Buntong hininga ko. Nakakaramdam ng matinding pagkadismaya. Hawak ang sobre ng pera. Handa na akong tumalikod. Siguro, magta-transfer na lang ako mamaya, bagamat mas gusto kong makita ang reaksyon ni Santi ng personal. Pero biglang may nakakuha ng atensyon ko na isang bahid ng kulay green. Sa malayo, malapit sa mga malamig na silyang metal na iyon, katabi ng mga vending machine kung saan umuupo ang mga naghihintay ng kanilang kamag-anak, may isang maliit na figura na nakabaluktot. Kumabog ang dibdib ko, sinilip ko. Ang bag na yon, ang green na bag na may patch ng NASA na natatanggal na sa isang gilid. Iyon ang bag na binili ng aking yumaong manugang, ang biological na ina ni Santi, 2 linggo bago siya namatay sa aksidente sa kotse. Inaalagaan iyon ni Santi na parang isang kayamanan. Hindi siya umaalis nang wala iyon. Binilisan ko ang aking lakad, itinutulak palayo ang isang grupo ng mga dayuhan, gringos, na nakaharang. Habang papalapit ako, naramdaman kong sumisikip ang dibdib ko. Diyos ko, oo si Santi iyon. Nakaluklok ang bata doon, nakalawit ang mga paa nang hindi umaabot sa sahig, ang ulo ay nakapatong sa kanyang tuhod. Mukha siyang isang nawawalang bagahe na nakalimutan ng isang tao, ganap na nag-iisa sa gitna ng nagmamadaling pulutong. Sa paligid niya, wala si Ricardo, wala si Sofia, o ang kanyang 2 kapatid sa ama. Mag-isa siya. Santi? Ang boses ko ay mas malat kaysa sa inaasahan ko. Tumalon ang bata at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang malalaking itim na mata ay maga at namumula. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tuyong luha. Nang makita ako, nanginginig ang kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang pag-iyak, ngunit hindi niya nagawa. Lolo, bulong niya na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anak, anong ginagawa mo rito? Lumuhod ako sa harap niya. Hindi inalintana na madudumihan ang aking mamahaling suit sa maruming sahig. Nasaan ang daddy mo? Nasaan si Mama Sofia? Si Santi ay humagulgol at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang iyak ay bumiyak sa aking kalooban, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Umalis sila lolo, humihikbi siya. Binabasa ng sipon at luha ang aking damit. Paanong umalis? Saan sila nagpunta? Tanong ko, bagamat ang isang malamig na takot ay nagsimulang umakyat sa aking likod. Doon sa loob, itinuro niya ang kontrol ng seguridad kung saan ang mga tao ay walang katapusang nakapila. Sabi ni Mama Sofia, nagkamali raw sa computer ang ticket ko. Sabi niya, hindi raw ako pwedeng sumama.
Napako ako sa kinatatayuan ko. Error sa ticket. Ako mismo ang nagreserba sa kanila sa tulong ng aking pinagkakatiwalaang ahente. First class tickets iyon. Walang paraan na magkaroon ng isang pagkakamali na hindi malulutas sa counter sa loob ng 5 minuto. At anong sumunod? Pilit kong pinanatiling kalmado ang aking boses. Sabi ni Mama umupo raw ako rito. Sabi niya, maging mabait na bata raw ako at hintayin si Nana Carmen na sunduin ako. Sabi niya, kung sasama ako, sisirain ko lang ang bakasyon ng lahat. Dahil ako raw ay isang batang malas. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo, nagliliyab. At ang daddy mo, anong sabi ni Ricardo? Tumingin pababa si Santi, pinipilipit ang mga strap ng kanyang bag. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ako at tumalikod. Takot siya na magalit si Mama Sofia. Sa sandaling iyon, ang imahe ng aking anak na minsang ipinagmamalaki ko, ang anak na aking pinalaki, pinag-aral at pinrotektahan, ay nagkadurog-durog sa harap ng aking mga mata. Hindi na lang siya isang duwag na lalaking nagpapadala sa asawa, isa na siyang kasabwat. Niyakap ko ng mahigpit si Santi, huminga ako ng malalim para hindi ako makasigaw sa galit sa gitna ng airport. Biglang umalingaw-ngaw ang aking telepono sa aking bulsa. Bago magpatuloy, kinuha ko ang aking iPhone gamit ang nanginginig na kamay sa matinding galit. Isang bagong mensahe iyon mula kay Ricardo. Binuksan ko. Ang bawat salita ay parang isang saksak sa aking puso. Papa, sorry talaga. Nagkaproblema sa system ang ticket ni Santi sa last minute. Hindi namin pwedeng i-cancel ang buong trip na 300,000 pesos dahil lang sa maliit na insidente. Saka, nagpakita rin ng masamang ugali si Santi noong nakaraang linggo at bumagsak sa math, kaya nagpasya kami ni Sofia na magsilbi itong leksyon sa kanya. Nakapasok na kami sa waiting lounge. Ikaw na lang ang sumundo sa kanya please. Pinaparusahan pa rin naman siya. Bye Papa, I love you. Ang huling 2 salita na iyon ay nagbigay sa akin ng sukang-sukang pakiramdam. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Problema sa system, leksyon, at ang cherry on top ng kanyang kawalang hiyaan, pakisundo na lang siya please. Nagpadala sila ng mensahe pagkatapos nilang makalagpas sa seguridad. Malamig na malamig nilang pinagplanuhan ang lahat. Alam nilang hinding-hindi ko pababayaan ang aking apo. Tinitingnan nila ako bilang kanilang safety net, ang kanilang concierge, ang matandang lolo na magaling lang magbigay ng pera at maglinis ng kanilang mga gulo. Naglakas loob silang itapo ng isang 10 taong gulang na bata, isang batang nawalan ng ina, sa isang waiting area na puno ng mga estranghero, na may puro pangakong darating si Lolo, nang hindi man lang ako tinatawagan para kumpirmahin kung nasa Maynila ako o abala. Kung hindi ako napadaan dahil sa biglaang pagnanais na bigyan sila ng pera, gaano katagal kaya mananatili si Santi rito? 1 oras? 2? Hanggang sa magdilim? Lolo, galit ka ba sa akin? Ang mahinang boses ni Santi ay nagbalik sa akin sa katotohanan. Tinitingnan ako ng bata ng may takot, na parang nasanay na siya ang dahilan ng lahat ng galit sa bahay. Ibinalik ko ang telepono, nilulunok ang apdo sa aking lalamunan, tiningnan ko siya. Magulo ang kanyang buhok at nakakalas ang sintas ng kanyang sapatos. Mukha siyang napakalungkot. Hindi anak, sabi ko ng may katatagan. Hindi ako galit sa iyo, galit ako sa airline na ito. Nagsinungaling ako. Ayaw kong magtanim ng mas maraming sakit sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon tumayo ako, inipagpag ko ang alikabok sa aking pantalon at inabot ko ang aking kamay. Uwi na tayo sa bahay ni Lolo. Kung ganon, hindi ako makakapunta sa beach. Ang kanyang mga mata ay napuno muli ng luha. Handa na ang swimsuit ko. Dala ko pa ang goggles ko. Naramdaman kong parang may pumipiga sa aking puso. Tiningnan ko ang nakaumbok na backpack sa kanyang likod. Sa loob niyon, naroon ang lahat ng pag-asa ng isang bata na ngayon ay tinapak-tapakan ng sarili niyang ama. Nandoon pa rin ang dagat, Santi. Pero ngayon, may mas mahalaga tayong gagawin. Pilit akong ngumiti. Ngayon ikaw at ako ay pupunta para kumain ng pinakamasarap na lechon o barbecue sa buong Maynila at ipinapangako ko sa iyo na magkakaroon tayo ng ibang bakasyon.
10 beses na mas masaya kaysa sa murang biyahe nila. Pinunasan ni Santi ang kanyang luha at masunuring tumango. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang maliit na kamay ay malamig at pawisan. Inakay ko siya palabas ng airport, pasalungat sa agos ng tao. Sa aking isipan, nagsimulang umukit ang mga plano ng arkitektura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagdidisenyo ng isang bahay. Nagdidisenyo ako ng isang pagkawasak. Ako ay isang arkitekto na may 40 taong karanasan. Alam ko kung nasaan ang bawat load-bearing beam, poste na tagadala ng bigat, at alam ko na kung aalisin mo ang tamang beam, ang buong gusali, gaano man ito kaluho, ay babagsak at magiging mga labi sa isang iglap. Ricardo, Sofia, inalis niyo ang maling beam. Nagmaneho ako, inilalabas si Santi mula sa airport, patungo sa lugar ng Forbes Park, Ayala Alabang, exclusive subdivision. Ang trapiko ay napakabagal pa rin, ngunit ang kapaligiran sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa sa usok sa labas. Si Santi ay nasa passenger seat, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, yakap pa rin ang kanyang bag. Nakapagpatulog siya dahil sa pagod pagkatapos ng matinding pag-iyak. Nang makita ko ang kanyang inosenteng mukha habang natutulog, nakita ko ang refleksyon ng aking anak noong bata pa siya. Paanong ang isang inosenteng bata ay lumaki upang maging isang lalaking kasing walang hiya ni Ricardo? Pagdating sa bahay, isang mansyon na 800 metros metro kwadrado na ako mismo ang nagdisenyo sa tipikal na batong bulkan ng Pedregal, Forbes Park. Binalikat ko si Santi para makapasok. Bumukas ang mabigat na bakal na gate. Ito ang lugar kung saan ko pinayagang tumira nang libre si Ricardo at ang kanyang asawa sa loob ng huling 4 na taon. Temporary lang, Daddy, sabi niya sa akin, hanggang sa makakita lang kami ng gusto namin. At ang temporary na yon ay naging panghabang buhay, sinamahan ng mga bayarin sa kuryente, tubig, sweldo ng mga empleyado at pagpapanatili ng swimming pool. Lahat ay galing sa bulsa ko. Pumasok ako kasama si Santi sa sala. Si Manang Carmen, ang housekeeper na nagtrabaho sa aking pamilya sa loob ng mahigit 30 taon, ay tumakbo upang salubungin kami. Matanda na siya, may puting buhok at mataba at inang figura. Siya ang nagpalit ng diaper ni Ricardo at ngayon, siya lang sa bahay na ito ang talagang nag-aalala kay Santi. Diyos ko po, Don Antonio, bulalas ni Carmen, itinapat ang mga kamay sa kanyang bibig nang makita si Santi sa aking mga braso. Anong ginagawa rito ng bata? Hindi ba't dapat umalis na sila patungong Palawan? Inihiga ko si Santi sa mahabang sofa at kinumutan siya ng manipis. Iniwan nila, Carmen, sabi ko ng may malamig na boses. Iniwan nila siya sa check-in lounge at umalis sila para magbakasyon. Si Carmen ay natigilan at biglang umiyak. Hindi iyon isang mahinang iyak, kundi isang hikbi na puno ng pinigilang galit. Bumagsak siya sa isang kalapit na stool, upuan, at tinakpan ang kanyang mukha. Alam ko na. Alam kong gagawin ng bruhang iyon ng ganito, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Kumunot ang noo ko. Hinding-hindi naglakas loob si Carmen na tawaging bruha ang ginang ng bahay sa harap ko. Lagi siyang napakaingat. Carmen, sabi ko ng may malalim na boses. Anong sinasabi mo? Anong alam mo? Tumingala si Carmen. Ang kanyang matatandang mata ay namumula sa galit at pagsisisi. Don Antonio, patawarin niyo po ako. Naging duwag po ako dahil hindi ko sinabi sa inyo. Huminga siya ng malalim na parang nagpasya siyang maglabas ng 1,000 sanokilam na karga. Sa loob ng 6 na buwan na po, hindi pinapayagan ni Sofia si Santi na kumain sa mesa kasama ang pamilya. Napako ako sa kinatatayuan. Ano? Sinasabi niya na gross, walang modo kumain si Santi, na nakakahiya sa mesa. Kaya pinipilit niya itong kumain sa kusina kasama ko. Binibigyan niya ng mga tirang pagkain ng 2 bata. O kung minsan, isang malamig na sandwich lang. Mas malakas na umiyak si Carmen. Nagluluto po ako ng itlog o sopas sa kanya ng patago. Pero kung malalaman ni Sofia, pinagbabantaan niya akong sisantihin. Sinasabi niya sa akin na isa lang akong katulong at dapat akong manatili sa aking lugar. Naramdaman kong kumukulo ang dugo ko.
humahampas ang aking sentido. At si Ricardo? Tanong ko, natatakot sa sagot. Alam niya? Ang bata, si Ricardo, nakita niya po. Yumuko si Carmen. Minsan, humingi ng pahintulot si Santi na kumain sa mesa para ibalita na nakakuha siya ng perfect score, 10. Tiningnan siya ni Sofia ng masama at sinabi ni Ricardo, doon ka na lang kumain sa kusina para masaya si Mama. Sofia, mas takot po siya sa kanyang asawa kaysa sa Diyos, Senyor. Pum. Sinuntok ko ang mesa na oak, kahoy. Kaya umalog ang crystal vase. Kumain sa kusina, tirang pagkain, in-isolate, inihiwalay sa sarili niyang bahay ng lolo. Akala ko, pabaya lang sila. Akala ko, partygoers lang sila pero hindi. Ito ay sistematikong kalupitan. Ito ang pinakamasamang emosyonal na pang-aabuso na magagawa ng isang matanda laban sa isang bata. At ako, si Don Antonio, isang arkitekto na may pangalan, isang taong respetado ng buong alta sosyedad ng Maynila, ay nagpapalaki ng mga uwak sa sarili kong bahay. Pinupunduhan ko pala ang aking manugang para bigyan siya ng lakas na pahirapan ang aking apo. Tama na, sabi ko, ibinaba ang boses sa isang nakakatakot na tono. Carmen, punasan mo ang mga luha mo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang matakot na sisantihin ka ng kahit sino dahil sa bahay na ito, ang tunay na may-ari ay bumalik na. Tiningnan ko si Santi na mahimbing na natutulog sa sofa, basa pa rin ang mga mata. Hinding-hindi na muling kakain ng tirang pagkain si Santi, sumpa ko. At sila, malapit na nilang malaman kung ano ang tunay na gutom. Pagkatapos dalhin ni Carmen si Santi sa aking dating kwarto, kung nasaan ang pinakakomportabling kama sa bahay at sa kabutihang palad, hindi mabaho sa murang pabango ni Sofia, kinulong ko ang sarili ko sa aking office, opisina. Ito ang aking santuwaryo, ang aking war room. Ang 4 na pader na gawa sa lumang oak ay puno ng mga awards sa arkitektura, mga diploma at mga itim at puting larawan ng mga skyscrapers, matataas na gusali na aking dinisenyo sa kahabaan ng Ayala Avenue. Sa gitna, ang higanting desk na mahogany, kahoy, ay nakapatong na parang isang natutulog na halimaw. Doon ko binuo ang aking tanyag na karera at ngayong gabi, iguguhit ko ang pagkasira ng sarili kong pamilya. Naglakad ako papunta sa maliit na bar sa sulok at kumuha ako ng Don Julio 1942, mamahaling tequila o whiskey. Ang kulay amber na likido ay kumikislap sa mabigat na basong kristal. Hindi ako umiinom para malasing. Kailangan ko ang mataas na kalidad na alak na ito para palamigin ang aking ulo na nagliliyab sa galit upang mabawi ang matalas na pag-iisip na kailangan ko para sa susunod na mangyayari. Umupo ako sa aking laging silya na gawa sa balat at binuksan ko ang aking MacBook Pro. Dumating na ang oras para magsagawa ng brutal na audit, pagsusuri, sa pinakamaling proyekto ng aking buhay. Ang pamilya ng aking anak. Binuksan ko ang personal finance file. Dahil ako ang may kontrol sa pera, naging masyado akong mapagbigay sa pagbibigay kina Ricardo at Sofia ng mga additional credit card na nakakabit sa aking Black Unlimited, mamahaling credit card ng Santander Bank. Mayroon akong nakasanayan na bayaran ang buong monthly statement, buwan ng bayarin, nang hindi tinitingnan ang mga detalye, basta't ang kabuuan ay hindi masyadong malaki. Ngunit ang pagiging mapagbigay na yon ay natapos sa sandaling nakita ko ang aking apo na nakabaluktot sa airport. Ngayong gabi, susuriin ko ang bawat sentimo. Pagpasok ko sa online banking at pag-download ng mga statement ng huling 4 na taon, ang kabuuan ay tumama sa akin ng napakalakas, kaya kinailangan kong uminom ng malalim sa tequila para mapawi ang galit. Ang daloy ng pera na lumalabas sa aking bulsa ay tumataas ng exponentially, sobrang bilis at nakakatakot. Sa unang taon ng kasal, ang halaga ay nanatili sa 800,000 pesos, na isang napakataas na gastusin para sa isang batang mag-asawa na nakatira ng libre sa bahay ng tatay. Ngunit sa ikalawang taon, ang halaga ay tumalon sa 1.2 milyon at sa ikatlo sa 1.4 milyon. Sa unang 3 buwan lang ng taong ito, nasunog na ang 600,000 pesos na pera ko. Sa kabuuan, sa loob ng 4 na taon,
mahigit 4 na milyong pesos o mga $80,000 US dollars ang naglaho. Ang aking mga mata ay tumatakbo sa bawat linya at ang pandidiri ay nagsimulang umakyat sa aking lalamunan. Mga bayarin mula sa spa sa The Grove na lumalabas ng relihiyoso bawat linggo na nilalamo ng 40,000 pesos bawat buwan. Mas marami pang beses pumunta si Sofia sa spa para alagaan ang kanyang kutis kaysa sa pagpunta ko para mag-supervise ng aking mga obra, construction site. Pagkatapos, dumating ang mga frenetic shopping, matinding pamimili, sa mamahaling department store, mga bag, sapatos, mga bill na 100,000 pesos bawat gamit ng credit card at ang mga mamahaling hapunan sa fine dining restaurant, ang pinakamahal na restaurant sa Maynila, na hinding-hindi nila kami inimbita ni Santi kahit isang beses. Nananatili silang parang mga hari sa gastos ng pawis ng isang matandang nagretiro na. Ngunit pagkatapos, huminto ang aking daliri sa isang kakaibang konsepto na kahina-hinalang umuulit. Tuwing ika-15 ng buwan, eksakto, mayroong transfer na 20,000 pesos na may konsepto. Apoy Caridad, Charity Support, Fundación Proteksyon Infantil, Children's Protection Foundation, kumunot ang noo ko. Si Sofia nagbibigay ng charity, ang babaeng iyon na nagpakain sa kanyang stepson, anak sa labas, sa kusina at pinilit siyang kumain ng tira, ay may puso para tulungan ang mga hindi kilalang bata. Ito ay walang katuturan, ganap na taliwas sa kanyang makasariling likas na pagkatao. Hindi nag-atubili, tinawagan ko si Roberto, ang branch manager ng bangko at ang aking kaibigan sa golf sa buong buhay ko. Bagamat gabi na, hiniling ko sa kanya na agad na hanapin ang tunay na pagkakakilanlan ng account holder sa likod ng label na Caridad. Pagkatapos ng minuto, ang tunog ng isang mensahe ay bumali sa katahimikan ng office. Ang pangalan na lumabas sa screen ay nagpatawa sa akin, isang mapait na tawa na walang bakas ng kagalakan. Esteban Mendoza. Iyan ang pangalan ng nakababatang kapatid ni Sofia, isang junior, mayaman, na walang silbi, sikat sa mga bar sa Makati BGC dahil sa pagiging adik sa sugal at maraming utang. Kaya, ang Fundación Proteksyon Infantil ay, sa katunayan, ang Fundación Proteksyon del Hermano Drogadicto, Foundation for the Protection of the Drug Addict Brother. Si Sofia ay hindi lang isang gold digger, isa siyang sopistikadong rat, daga. Nagnanakaw sa akin, ginagamit ang pera ng kanyang asawa para ilihis ito at suportahan ang sarili niyang pamilya at bayaran ang mga utang ng kapatid habang tinatanggihan ang isang plato ng pagkain sa aking apo. Nilampasan na nito ang mga limitasyon ng pang-aabuso sa pamilya. Ito ay abuse of trust at organized fraud. Isinara ko ng malakas ang laptop. Tumunog iyon na parang ang martilyo ng isang hukom na nagbigay ng hatol. Ang padalos-dalos na galit sa simula ay lumamig, tumigas sa isang bloke ng malamig na galit at matalim na parang scalpel. Tiningnan ko ang wall clock. 9:00 na ng gabi. Sa Palawan, magiging 10:00 na. Siguradong ngayon, nag-check-in na sila sa super luxury resort na aking binayaran. Nagbubukas ng mga mamahaling bote ng champagne. Tumatawa dahil sa wakas ay nakalaya na sila sa karga ni Santi. Maaari akong tumawag at i-cancel ang mga card ngayon para mapahiya sila sa reception, pero hindi. Iyon ay magiging masyadong madali at masyadong maawain. Ang isang mahusay na arkitekto ay hinding-hindi nagde-demolish ng isang bahay sa gitna ng bagyo. Matiyaga siyang naghihintay na sumikat ang araw kapag malinaw ang lahat, at sa kanya ito gigibain para matiyak na walang natitirang isang buong brick, ladrilyo. Gusto kong i-enjoy nila ang gabing ito ng husto. Gusto kong umakyat sila sa tuktok ng kanilang kaligayahan at pantasya upang bukas, kapag inalis ko ang hagdan, ang pagbagsak mula sa langit patungo sa impyerno ay babali sa lahat ng kanilang buto. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ko ang bank app, ngunit sa halip na i-block na ngayon, nag-schedule ako ng automatikong blocking ng lahat ng card para sa 7 maso ng gabi bukas. Tamang-tama sa oras ng pinaka-importanteng hapunan sa 5-star restaurant na ipinagyabang sa akin ni Ricardo. Itinaas ko ang aking baso at nag-toast sa wala. I-enjoy nyo mga walang hiya, scoundrels. Ito ang inyong huling hapunan.
Kinabukasan, gumising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Si Santi ay mahimbing pa ring natutulog, yakap-yakap ang isang lumang teddy bear na nakita ni Manang Carmen sa aparador. Bumaba ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Ang amoy ng bagong giling na butil ay nagising sa akin ng tuluyan. Si Manang Carmen ay abala sa paghahanda ng almusal, chilaquiles verdes con pollo o longganisa adobo, ang paborito ni Santi. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. "Senyor, ano po ang balak ninyong gawin?" Tanong niya ng mahina. "Si Ricardo po, anak ninyo pa rin." Sumipsip ako sa mapait na kape. "Dahil nga sa anak ko siya, Carmen. Kung ang isang puno ay may bulok na sanga at hindi mo ito puputulin, mamamatay ang buong puno. Masyado kong tinolerar ang bulok na sanga na iyon ng matagal na panahon." Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko si Attorney Guzman. Si Guzman ay isang matandang seawolf sa mundo ng batas sa Maynila, eksperto sa mga away tungkol sa pera ng mga mayayaman. "Guzman, kailangan kitang makita ng eksakto sa 9:00. Dalhin mo ang mga titulo ng bahay sa Forbes Park at ang aking mga financial powers." "Anong nangyayari, Antonio? Ibenta mo ba ang bahay?" Tanong ni Guzman nang may boses na inaantok. "Hindi, papaalisin ko ang mga bisita," sagot ko ng direkta. "At ihanda mo ako ng isang complaint, reklamo. Charge, abuse of trust at fraud. Akusado, Sofia Mendoza." Tumahimik si Guzman sa loob ng ilang segundo at pagkatapos sumigaw siya. "Hala, seryoso yan. Darating ako agad." Pagkababa ko, binuksan ko ang aking notebook. Nagsimula akong magsulat ng isang listahan. Hindi ito isang listahan ng mga materyales sa konstruksyon, ito ay isang recovery list. Bahay. Ang mansyon ay 100% nasa pangalan ko, walang rental contract. Sila ay mga arimado, nakikitira lang. As a side note, sa Pilipinas, maaaring maging komplikado ang pagpapalayas sa isang tao kung magiging matigas ang ulo, ngunit may mas magandang armas ako kaysa sa batas. Ang regulasyon ng mga kotse, ang suburban at ang BMW X5 ay nasa pangalan ng aking architecture firm. May karapatan akong mag-report ng unauthorized use, hindi autorisadong paggamit, anumang oras. Pera, 5 additional credit card, unlimited limit, prestige. Ito ang pinaka-importante kay Sofia. Nabubuhay siya sa mga likes, sa huwad na paghanga ng mga tsismosang ginang ng alta sosyedad. Pumasok si Santi sa kusina, kinukusot ang kanyang mga mata. Suot niya ang isang pajama na masikip na sa kanya. Ang mga pantalon ay umaabot na sa kanyang binti. Isa pang detalye na walang pakialam na lumalaki na ang bata. "Magandang umaga, Lolo," sabi niya ng mahina. "Magandang umaga, champion." Ngumiti ako, inilapag ang pen. "Nakakatulog ka ba ng maayos?" "Oo, pero nag-aalinlangan siya." Tumawag ba ang mami at daddy ko? Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ang marupok na pag-asa sa kanyang tingin ay sumakit sa akin. Umaasa pa rin siya na tatawag ang kanyang tatay. Umaasa pa rin siya na isang misunderstanding lang iyon. "Hindi pa, anak." Sinabi ko ang totoo. Baka masama ang signal sa beach. Hindi ko sinabi sa kanya na nag-upload si Ricardo ng 15 stories sa Instagram simula kagabi. Ipinagyayabang ang Blue Ocean at mga colorful cocktails na may caption, "Life is good." Ang buhay ay maganda, hindi ba, Ricardo? Pero ang forecast ay nagsasabi na babagsak ang isang bagyo sa inyo. "Oy, Santi!" Inilapit ko ang isang silya. "Ngayon ikaw at ako ay mamimili. Bagong damit, bagong sapatos at isang bagong lock para sa pinto ng bahay." "New lock? Nasira ba ang luma?" Tanong niya habang kumakain ng isang kutsara ng chilaquiles o pansit. "Hindi." Ngumiti ako ng tagilid, tumitingin sa bakal na gate ng hardin. Maayos ang luma, pero pinapapasok nito ang maling tao. Oras na para maglagay ng lock, nabubukas lang para sa tunay na may-ari. Tumunog ang doorbell. Dumating na si Ate Jern Guzman, magsimula na ang laro. Si Guzman ay dumating ng punctual sa oras, tulad ng dati. Siya ay isang abogado na may hitsura ng careless, walang ingat, na may suit na medyo maluwag at may tiyan. Ngunit sa likod ng kanyang makapal na salamin, may utak ng isang white shark. Sa alta sosyedad ng Maynila, may bulungan.
Kung gusto mo ng magandang diborsyo, maghanap ng iba. Pero kung gusto mong iwan ang kabila na nakahubad, tawagan mo si Attorney Guzman. Ipinasok ko siya sa office, nilagyan ko siya ng itim na kape at ang stack ng mga financial papers na aking iniprint kagabi. Magandang umaga, Don Antonio, sabi ni Guzman, kumukuha ng butter cookie. Kung tinawagan mo ako ng urgent, hindi siguro ito para imbitahan ako mag-almusal. Sino ang nagpagalit sa iyo? O babaguhin mo ba ang last will? Ang dalawa, sagot ko ng direkta. Pero gusto kong makita mo muna ito. Ipinakita ko sa kanya ang statement na may mga linyang minarkahan ng pula. Ang mga transfer kay Esteban Mendoza. Tinitigan ni Guzman ang mga mata, nagkukuwenta sa isip. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya, nawala ang kanyang social smile at nagpakita ng mukhang profesional na nakakatakot. 20,000 pesos bawat buwan ng relihiyoso sa loob ng 3 taon, kabuuan 720,000 pesos. Ang beneficiary ay ang bayaw ng iyong anak. Konsepto, donativo, donation. Antonio, hindi ito wasteful spending. Ito ay pagnanakaw. Eksakto, tumango ako. Ginagamit ni Sofia ang additional card na ibinigay ko sa kanya para sa mga gastusin sa bahay, pero naglilihis siya ng cash para bayaran ang mga utang sa sugal ng kanyang kapatid. Sa legal na paraan, ano ang tawag dito? Abuse of trust at fraud, hatol ni Guzman. Dahil ang card ay iyo, ang pera ay iyo, at wala siyang kapangyarihan na mag-triangulate ng funds sa isang third party na may maling konsepto. Maaari natin siyang ipakulong o hindi bababasa, gamitin niyon para umalis siya na walang dala. Magaling, sabi ko na nasisiyahan. Pero maaaring maghintay ang kulungan. Gusto kong ayusin muna ang tungkol sa bahay. Ang bahay na ito ay 100% nasa pangalan mo, sagot niya. Ang kanyang memorya tungkol sa aking mga ari-arian ay nanatiling buo. Oo, pero 4 na taon na sina Ricardo at Sofia rito. Alam kong pinoprotektahan ng batas ang mga tenant, nangungupahan. Ang pagpapalaya sa kanila ng ganun lang ay maaaring ituring na despojo, illegal eviction, kung walang court order. Si Guzman ay tumawa ng mapanukso. Ipinakita ang kanyang mga ngipin na may mantsa ng sigarilyo. Iyan ay kung itinuturing mo silang mga tenant. Pero hindi sila nagbabayad ng renta, walang contract. Sila ay nasa komodato, pinahiram lang. Pero para maiwasan ang mahabang legal dispute kung magiging matigas ang ulo, huminto siya nang may masamang kislap sa kanyang mga mata. Naaalala mo ba ang regulations ng Forbes Park? Ito ay isang pribadong subdivision. Alam ko na agad ang nais niyang iparating. Iyon ang susi na kailangan ko. Ang access control, sabi ko. Eksakto. Ang mga kalye rito ay pribado. Ang seguridad ay sa pangangasiwa. Ikaw lang ang nag-iisang may-ari ng lote. May karapatan kang magpadala ng opisyal na memo sa management, pangangasiwa, upang i-cancel ang access ng sinuman na wala sa titulo. Kung hindi sila makalagpas sa guardhouse, kaseta, hindi sila makakapasok sa bahay mo. At kung susubukan nilang tumalon o sirain ang barrier, pluma. Nagkibit balikat si Guzman. Kung ganoon, sila ay intruders, nang hihimasok, na umaakyat sa pribadong ari-arian. Dadalhin sila ng pulisya agad-agad. Ang plano ay perpekto, malupit, legal, at tiyak. I-draft mo ang memo, Guzman. Ipadala mo sa management ngayong araw. Gusto ko na kapag bumalik sila, ang gate na iyon ay nakasarado na parang pinto ng kulungan. At ang bata? Tanong ni Guzman, ibinaba ang kanyang boses. Alam niya ang kwento ng aking pamilya, ang tungkol sa ina ni Santi. Si Santi ay mananatili sa akin at ipaglalaban ko ang buong custody, pag-aalaga. Ipinakita ni Ricardo na hindi siya bagay na maging ama nang iwanan niya ang bata sa airport kahapon. Tumango si Guzman nang hindi na nagtatanong pa. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kinuha ang isang notepad. Napakagaling, Don Antonio. Simulan na natin ang legal butchery, legal na paggiba. Pagkatapos kong paalisin si Guzman, inilaan ko ang buong araw kay Santi. Pumunta kaming dalawa sa mall, Perisur. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pumasok ako sa seksyon ng mga laruan at damit ng bata.
Binili ko si Santi ng lahat ng gusto niya. Isang higanteng Lego Star Wars set, bagong sapatos na Nike Air Jordan, at syempre, isang bagong backpack na mas maganda, bagamat matigas pa rin ang ulo niya na ayaw bitawan ng luma ng kanyang ina. Ang makita si Santi na tumatawa, isang buong, walang aalala na tawa na may bibig na puno ng chocolate ice cream, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan sa puso. Ito ay ibang-iba sa mabigat at huwad na kapaligiran noong naroon pa sina Sofia at Ricardo. Ngunit habang hinahaplos ko ang kanyang ulo, ang aking isip ay nasa countdown pa rin. 17:00 oras, 5 p.m. Umupo ako sa food court habang naglalaro si Santi sa mga arcade machine. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang Instagram. Hindi ako madalas gumamit ng social media, pero may fake account ako para ma-monitor ang company at ang aking manugang. Nag-upload lang si Sofia ng mga bagong stories. Ang una, ang Blue Ocean ng Palawan mula sa balkonahe ng Oceanfront Suite. Text: Nandito ang paraiso, salamat, Esposito, honey. Ang ikalawa, isang mesa na puno ng seafood sa tabi ng pool. Si Ricardo, tumatawa ng parang isang gago, may cocktail sa kamay, at ang Gucci sunglasses na regalo ko sa kanyang kaarawan. Ang ikatlo, si Sofia sa isang designer bikini na nagpo-post na may caption, Minsan kailangan mong tumakas mula sa ingay at problema para makita ang sarili mo ulit. Relax, family time, no negative vibes. Problema at negative vibes, si Santi ang tinutukoy niya. Ipinahihiwatig niya na ang 10 taong gulang na bata na iniwan niya sa airport ay ang bad vibes. Naramdaman kong kumulo ang aking dugo, pero huminga ako ng malalim at ngumiti ng malamig. I-enjoy mo, Sofia. Tumingin ka ng mabuti sa paraiso na yan, dahil sa loob ng ilang oras, hihilingin mo na hindi ka na sana tumuntong diyan. Tiningnan ko ang relo. 18:45, sa Palawan, 19:45 na. Oras na para maghapunan. Alam ko ang kanilang mga ugali. Ang unang gabi ay laging ang pinakamarangya. Sigurado, pinili nila ang fine dining restaurant sa loob ng hotel, isang Michelin level 5-star place na may napakamahal na tasting menu at wine cellar. Gusto ni Ricardo na magyabang sa kanyang asawa na siya ay connoisseur, magaling sa alak, pagkain. Binuksan ko ang Santander Bank app sa aking telepono. Ang aking daliri ay lumulutang sa pindutan na Report Stolen at Block All. Tumakbo si Santi sa akin na may malaking stuffed toy na napanalunan niya. Lolo, nanalo ako. Para sa iyo. Kinuha ko ang oso at ngumiti ng may pagmamahal. Magaling, champion. Maganda ang aim mo. At pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw at walang pag-aalinlangan, idiniin ko ang aking hinlalaki sa screen. Confirm block. Oo. Dahilan. Suspicion of fraud. Hinala ng pandaraya. Pagnanakaw. Ipinakita ng screen ng mensahe, Request processed successfully. All additional cards have been disabled. Pinatay ko ang screen at ibinalik ko ang cellphone. Tara na, Santi. Umuwi na tayo para maghapunan. Nagugutom na ako. 16 kilometro ang layo, ang pinakanakakabigong hapunan sa buhay ni na Ricardo at Sofia ay nagsimula na. Hindi ko nakikita ang nangyayari sa aking sariling mga mata, ngunit sa aking imahinasyon ng isang arkitekto at sa pagkakakilala sa aking anak, ang hambog. Maaari ko itong iguhit sa aking isip na parang isang pelikula sa 4K. Sa restaurant, ang mainit na ilaw ay sumasalamin sa mga fine crystal glasses. Si Ricardo, na may suot na white silk shirt, ay nagtotoast na may Don Perignon champagne kasama si Sofia. Katatapos lang nila ng dessert, ang waiter, servidor, isang eleganteng tao na may itim na uniform, ay dahan-dahang inilabas ang bill sa mesa sa loob ng isang leather folder. Dumating ang notification sa pamamagitan ng SMS sa aking telepono. Dahil ako ang primary holder, inaabisuhan ako kahit sa mga rejections. Ting, transaction rejected. Restaurant, amount 18,500 pesos. Reason, card blocked, stolen. Uminom ako sa aking alak sa sala ng aking bahay at ngumiti. 18,500 pesos, halos para sa isang hapunan. Iyan ang kinikita ni Manang Carmen sa loob ng 3 buwan. Sa Palawan, si Ricardo ay siguradong nakakunot ang noo, ngumingiti ng nerbiyoso sa waiter. Sigurado,
Nag-fail lang ang chip. Itry mo ulit. Ting. Transaction rejected. Nagsimulang magbago ang ngiti ni Ricardo. Titigil si Sofia sa pag-aayos ng labi at titingnan siya ng masama. Anong problema? Ang black card ay nagfa-fail. Ibigay mo ang card mo, honey, sabi ni Ricardo nang may nanginginig na boses. Ang hindi niya alam, ang card ni Sofia ay additional din mula sa aking account. Ting. Transaction rejected. Sa puntong ito, ang hangin sa table 8 ay dapat nang makapal. Ang waiter ay hindi na nakangiti. Tumayo siya ng mas tuwid, binabago ang tingin mula sa serbisyo patungo sa pagbabantay. Ang manager ng restaurant ay nagsimulang maglakad papunta sa kanila. May problema po ba sa bayad, sir? Wala, nauutal si Ricardo, pinagpapawisan ng malamig. Sigurado, ang system lang ng bangko ng daddy ko, system ko, ay nagme-maintenance. Patawag ako. At doon tumunog ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen. Ricardo cellphone. Hayaan ko itong tumunog ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nagtanong si Santi na nanonood ng Disney sa tabi ko. Hindi mo sasagutin, Lolo? Basurang advertisement, anak, sabi ko. Idinulas ang daliri ko para i-reject ang tawag. Sa Palawan, ang panik ay kumakalat sa kanila. Walang cash si Ricardo. Hindi siya nagdadala ng maraming pera dahil nagtiwala siya sa black card. At si Sofia, make-up lang ang dala. Nakulong sila sa isang luxury restaurant na may malaking bill at walang pera. Ang mga tingin mula sa ibang mga mesa, mga tunay na mayayamang tao, ay nagsimulang bumagsak sa kanila. Bulungan, mahinang tawa. Iyan ang pumapatay kay Sofia nang mas mabilis kaysa sa gutom. Ang kahihiyan sa publiko. Naghihintay ako ng 10 minuto pa at tinawagan ko ang VIP line ng bangko. Hello Antonio, paano po ako makakatulong sa inyo? Sabi ng dalaga ng napakagalang. Nakakita ako ng mga pagtatangkang charge sa Palawan. Ako ay nasa Maynila. Naghihinala ako na na-clone o nanakaw ang mga card ko. Siguraduhin mo na walang makakagamit nito, kahit para sa check-out sa hotel o para mag-arkila ng mga kotse. Naiintindihan po, sir. Fully blocked na po sila. Aabisuhan namin ang mga affiliated establishments tungkol sa fraud risk. Salamat, gawin mo na. Nagbaba ako. Ang patibong ay nagsara. Hindi lang ito pera. Ginawa kong mga suspect sa financial fraud ang aking anak at manugang sa buong sistema ng turismo ng Palawan. 15 minuto pagkatapos, tumunog muli ang aking telepono. Unknown number, area code 998, Palawan. Sinagot ko ng kalmado. Hello daddy, anong ginawa mo? Sumisigaw si Ricardo sa kabilang linid. Naririnig ko ang hangin ng dagat. Ang kanyang boses ay bali dahil sa panik. Hindi gumagana ang mga card. Wala. Na-detain kami sa restaurant. Sinasabi nilang tatawag sila ng pulis. Tumahimik ako ng 1 segundo para maramdaman niya ang bigat. Pakinggan mo ako ng mabuti, sabi ko ng may malamig na boses, walang emosyon. Inireport ko lang ang mga card bilang ninakaw. I-block lahat ng bangko. Ninakaw? Baliw ka ba? Nasa akin ang mga card. Eksakto, sagot ko. Ang bawat salita ay tumatama na parang martilyo. Ang mga card ko ay para sa aking pamilya, at ang pamilya ko ay narito, nanonood ng cartoons kasama ko. Ang mga may hawak ng mga card sa Palawan, hindi ko alam kung sino sila, pero siguradong mga magnanakaw sila. Ang katahimikan sa kabilang linya ay ganap. Naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Ricardo. Daddy, anong sinasabi mo? Dahil ba ito kay Santi? Daddy, hindi ito biro. Pinapahiya kami sa harap ng buong restaurant. Umiiyak si Sofia. Oo, tumawa ako ng tuyo. Alam mo ba kung ilang oras umiyak si Santi sa airport? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na inabandona na parang basura? Ang kahihiyan na naramdaman niya. Ayusin namin yon sa bahay. I-unlock mo ang mga card. Kailangan naming bayaran ng 18,000 pesos. 18,000 pesos? Ulit ko. At 20,000 pesos bawat buwan para sa adik na si Esteban Mendoza? Alam mo bang ginagamit ng asawa mo ang pera ko para suportahan ng ibang lalaki? Isang napakahinang ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Nashock siya.
Hinding-hindi niya nalaman ang sikreto. Alam ko ang lahat, Ricardo. Alam ko ang bawat pesos na ginagastos ninyo, bawat kasinungalingan. At pagod na ako. Tapos na ang party. Huwag mong gawin ito, Daddy. Saan kami matutulog? Ang hotel. Ang hotel, putol ko. Tumawag sila. Gusto nilang kumpirmahin ang bayad para sa 5 gabi. Sinabi ko sa kanila na na-cancel ko ang hold. Sinabi ko sa kanila na ninakaw ang card. Malamang, hinahanap ka na nila ngayon. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mga boses sa likuran. Ang matigas na boses ng manager ay narinig. Sir, sinasabi ng bangko na invalid ang card. Kailangan mong magbayad na ngayon o kailangan naming hilingin sa iyo na umalis sa resort at tumawag ng security. Daddy, Daddy! Sumigaw si Ricardo ng desperado. Good luck sa Palawan. Sinasabi nilang may maganda ring view ng dagat sa ilalim ng tulay. Nagbaba ako, pinatay ko ang cellphone. Tiningnan ko si Santi. Nakatulog na siya sa sofa. Binalikat ko siya hanggang sa kanyang kwarto at kinumutan siya ng maayos. Ngayong gabi, ang aking apo ay matutulog sa mainit na kama. Ang kanyang ama at madrasta ay siguradong magkakaroon ng isang unforgettable night. Kinabukasan binuksan ko ang telepono. 12 ng missed calls. Daan-daang mensahe. Baliwala sa akin. Tumawag ako sa car rental company sa airport ng Palawan. Ako ang nag-arkila ng isang Chevrolet Suburban para sa kanila, syempre gamit ang card at pangalan ng aking firm. Magandang umaga, sabi ko sa operator. Ako si Don Antonio na nag-reserve ng Suburban. Kailangan kong mag-report ng isang insidente. Ang may hawak ng sasakyan ay hindi authorized personnel. Naghihinala ako ng fraud. Hinihiling ko na bawiin ninyo ang unit. Sasakyan kaagad. Naiintindihan po namin, sir. Ang GPS ay nagpapakita na ito ay nasa isang public parking lot malapit sa sentro. Aabisuhan namin ang pulisya at ang Guardia Nacional, pambansang pulisya, para bawiin ito para sa seguridad. Napakahusay. Sige, nai-imagine ko ang eksena. Matapos silang paalisin sa hotel sa hating gabi, nalaman ko sa reception na kinailangan nilang iwanan ang 2 Louis Vuitton na maleta bilang guarantee para makalabas. Siguradong naglibot-libot sina Ricardo at Sofia. Ngayong umaga, ang tanging pag-asa nila ay ang Suburban para gumalaw o matulog doon. 10:00 ng umaga. Si Ricardo, naglalakad ng mabagal papunta sa parking lot. Bit-bit ang mga bag na may kaunting gamit, may dark circles, pasa, sa mata matapos hindi matulog. Si Sofia sa tabi, walang makeup, maputla, at galit. Ang kanilang 2 maliliit na anak ay umiiyak dahil sa gutom at init. Hawak nila ang handle ng Suburban, umaasa sa air conditioning. Wiu-wiu, sirena. 2 patrol car ng pulisya ang humarang sa kanila. Mga sundalo na may mahahabang baril ang bumaba. Ricardo, itaas ang mga kamay. Lumayo sa sasakyan. Si Ricardo, nakataas ang mga kamay puting-puti na parang papel. Ako ang anak ng may-ari. Huwag kayong magpaputok. Ini-report ng may-ari ang unauthorized use at credit fraud. Samahan ninyo kami sa presinto, para ma-verify. Ang pinakamataas na kahihiyan, nakaposas o hindi bababasa, escorted, inihatid, sa harap ng kanyang asawa at mga usyoso. Si Sofia sumisigaw, halos maaresto dahil sa pagiging eskalosa, troublemaker. Sa sandaling iyon, tumunog ang landline ng aking bahay. Ito ay ang aking konsuegra, biyenan ng anak, ang ina ni Sofia. Antonio, nabaliw ka na ba? Ang kanyang matinis na boses ay tumusok sa aking tainga. Tumawag lang si Sofia umiiyak na binalok mo ang lahat at ipinatawag mo ang pulisya sa kanyang asawa. Gusto mo bang patayin ang iyong mga apo? Isa kang halimaw. Ngumiti ako. Isang ngiti na tanging si Manang Carmen lang ang nakakita. Senyora Imelda, sabi ko ng dahan-dahan, tanungin niyo ang inyong anak kung sino ang pinadadalhan niya ng 20,000 pesos mula sa aking pera bawat buwan. Tanungin niyo ang inyong anghel si Esteban kung saang kasino niya ginagastos ang pera ko. Ganap na katahimikan. Alam niya. Siyempre alam niya. Ang buong pamilyang iyon ay namumuhay na parang parasites mula sa aking pera. Inaayos ko ang file, dokumento, para sa hukom Imelda, abuse of trust at complicity in fraud. Kung maglakas loob kang tawagan ako para mang-istorbo ng 1 beses pa,
Sisiguraduhin ko na mabubulok si Esteban sa kulungan at kailangan mong ibenta ang iyong bahay para bayaran ako ng 720,000 pesos na utang ninyo. Naiintindihan? Ikaw! Nauutal siya at nagbaba ng bigla. Ibinaba ko ang telepono. Tapos na ang pagpapalayas sa Palawan. Sina Ricardo at Sofia ngayon ay walang bahay, walang kotse, walang pera, walang suporta mula sa pamilya niya at nakaupo sa isang presinto. Kailangan nilang ibenta ang lahat ng suot nila, mga relo, singsing, para makabili ng mga plane ticket sa pinakamurang airline para makabalik. At pagdating nila rito, tumingin ako sa blinded gate ng bahay. Pagdating nila, malalaman nila na ang Palawan ay simula pa lang. Ang tunay na impyerno ay naghihintay sa kanila sa pinto ng bahay na ito. Ibinaba ko ang telepono pero hindi ibig sabihin na tumigil na akong magbantay. Mayroon pa akong ibang mga mata at tainga. Ang network ng isang matandang arkitekto sa Maynila ay mas malawak kaysa sa kanilang inisip. Sa hapon ding iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang kakilala na nagtatrabaho sa seguridad ng airport. Sina Ricardo at Sofia ay pinalaya mula sa presinto pagkatapos ng 4 na oras ng interrogation. Hindi sila kinasuhan ng criminal charges dahil ang rental company, sa ilalim ng aking pressure, ay sumang-ayon na hindi na mag-prosecute basta't ibinalik nila ang suburban ng buo, ngunit ang kahihiyan ay nakaukit na sa kanilang mga buto. Isipin nyo ang eksena, isang mag-asawa na sanay sa marangyang buhay, kaladkad ang 2 maliliit at umiiyak na bata, nakatayo sa gitna ng wala sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng Palawan, walang pera sa bulsa, blocked cards, walang load ang cellphone, walang masulingan. Ang tanging opsyon nila ay ibenta ang kaunting natitira sa kanila. Malinaw kong na-visualize si Ricardo na pumapasok sa pawn shop, Sanglaan, sa isang popular area malayo sa tourist zone. Inalis niya ang Rolex Submariner sa kanyang pulso. Ang relo na regalo ko sa kanya noong nagtapos siya sa universidad, na lagi niyang ipinagyayabang sa pamamagitan ng pagtaas ng manggas ng kanyang damit kapag humahawak ng baso. 80,000 pesos ang sabi siguro ng appraiser, taga-Suri. Binabawasan ang presyo ng malupit nang makita ang desperasyon sa kanyang mga mata. Pero ang tunay na halaga nito ay 300,000 pesos. Sumigaw siguro si Ricardo. Sangla mo o umalis ka. At kinailangan niyang isangla. Wala siyang ibang pagpipilian. Kinailangan ding tanggalin ni Sofia ang kanyang mga diamond earrings at ibigay ang kanyang Louis Vuitton Neverfull bag. Ang tanging nakuha niya nang paalisin sila sa hotel. Sa kaunting cash na iyon, hindi sila makakabalik sa isang 5-star hotel. Kailangan nilang bumili ng mga plane ticket. Sinuri ko ang mga itinerary. Ang mga business class flights ay sold out o hindi afford. Ang tanging last-minute option para sa 4 na tao ay ang low-cost airline na laging kinaiinisan ni Sofia. Ang pinakamurang flight ay aalis sa 11:30 ng gabing iyon. Ibig sabihin, kailangan nilang matulog sa airport ng isa pang 10 oras. Sa bahay nakaupo ako sa hardin, pinapanood si Santi na naglalaro ng bola kasama si Sombra, Shadow, ang aking Doberman. Meron akong aso na yon para bantayan ang bahay. Napakabangis niya sa mga estranghero, pero napakaamo kay Santi. Lolo, tingnan mo kung gaano kabilis tumakbo si Sombra. Tumatawa si Santi ng malakas, pawisan. Pinoprotektahan ka niya, sabi ko, humihigop ng tsaa. Simula ngayon walang sino man ang may pahintulot na saktan ka, hindi estranghero, hindi kilala. Tiningnan ko ang relo. Oras na para ihanda ang welcome committee sa Castle, Castillo. Hindi ko hahayaang tumawid ang mga hindi gustong bisita na ito sa pangunahing gate ng madali. Tinawagan ko si Captain Ramirez, ang head of security ng village. Ramirez, dumaan ka sa bahay ko. Kailangan ko ng pabor. At dalhin mo ang terminal para i-update ang access data. Ang village, Forbes Park, Ayala, Alabang, kung saan ako nakatira ay hindi ordinaryong subdivision. Ito ay isang fortress, tanggulan. Itinayo sa batong bulkan. Ang lugar na ito ay ang kanlungan ng mga pinakamakapangyarihang pamilya ng Maynila. Ang seguridad dito ay napakahigpit. Ang bawat kotse na pumapasok o lumalabas ay dapat may tag o authorized QR code.
Dumating si Captain Ramirez sa loob ng 15 minuto. Siya ay isang hard at loyal na ex-military. Alam niya na isa ako sa mga founder, tagapagtatag, ang taong nagdisenyo ng arch ng pasukan ng subdivision na ito. Don Antonio, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Ramirez, hawak ang kanyang helmet sa ilalim ng braso. Binigyan ko siya ng isang basong malamig na tubig. Ramirez, alam mo ba ang Suburban at ang BMW X5 ng anak ko? Oo, syempre, ni Ricardo at Sofia. Burahin mo ang access nila, kaagad. Si Ramirez ay huminto, nakabuka ang kanyang mga mata. Burahin? Burahin ng tuluyan? Pero anak niyo po sila. Mga bisita sila na nag-expire na ang pananatili, sabi ko ng may kalmadong boses pero matigas. Ang bahay na ito ay nasa pangalan ko. Ang mga titulo ay may pangalan ko lang. Wala silang rental contract. Hindi sila nagbabayad ng maintenance ng subdivision. Ayon sa regulations, ang owner ang nagpapasya kung sino ang papasok at hindi. Ipinakita ko ang isang document na signed kay Ramirez. Ito ang opisyal na request. Ako, si Antonio, owner ng Lot 18, ay humihiling sa security na tanggihan ang pagpasok ni Ricardo at Sofia. Kung susubukan nilang pumasok, ituring mo sila na parang sino mang estranghero na gumagawa ng gulo. I-activate mo ang Level 1 Alarm Protocol. Kinuha ni Ramirez ang papel at binasa ito ng mabilis. Naiintindihan niya ang mga patakaran ng laro ng high class. Ang may hawak ng titulo ang hari. Tumango siya. Naiintindihan po, sir. Ia-update ko ang system ngayon na kapag dumating ang mga kotse nila, ang barrier ay hindi aangat. Ang QR code nila ay magmamarka ng access denied. Mabuti. At isa pa, idinagdag ko. Kung gagawa sila ng scandal sa guardhouse, at sigurado ako na gagawin nila dahil ang manugang ko ay may bibig na parang loudspeaker ng palengke, huwag kang makialam ng masyadong mabilis. Hayaan mo silang sumigaw. Gusto kong marinig ng mga kapitbahay. Ngumiti si Ramirez ng tagilid, naiintindihan ang laro. Gusto niyo po ng public spectacle? Eksakto. Sa village na ito, mas mahalaga ang karangalan kaysa sa buhay. Kapag nakita ng mga kapitbahay na hinaharang sila sa pasukan na parang mga pulubi, hindi na sila makakatingin ulit sa taas. Yan ang tunay na parusa. Pagkatapos umalis ni Ramirez, tinawagan ko si Manang Carmen. Carmen, simulan mo nang ipack ang lahat ng gamit ni Ricardo, Sofia at ng dalawang bata. Damit, sapatos, laruan, cosmetics, walang matitira. Saan ko po ipapack, senyor? Tanong ni Carmen nang may nanginginig na kamay. Sa mga karton, yung mga mura, yung pinakapangkaraniwan na makita mo. At pagkatapos, itinuro ko ang bintana, patungo sa kabilang kalye, kung saan ang sidewalk ay public road at nasa labas ng aking ari-arian. Ilagay mo ang lahat doon sa labas. Sa sidewalk, pero uulan po. Takpan mo ng tarp, hindi ko sila pinapalayas ng walang dala. Ibinabalik ko ang kanilang mga gamit, pero sa loob ng bahay ko, kailangan ko ng espasyo para makahinga. Ang pabango ni Sofia ay sumasakal sa akin sa loob ng 4 na taon. Tumango si Carmen, pinunasan ng isang luha at nagsimulang magtrabaho. Alam kong nalulungkot siya sa pagkakabiyak ng pamilya, pero mas kinamumuhian niya si Sofia. Mabilis siyang mag-iimpake. 11:30 p.m., Palawan Airport. Habang nag-i-enjoy ako ng mainit na tsaa, at nagbabasa ng libro sa katahimikan ng aking study, sina Ricardo at Sofia ay nabubuhay sa pinakamasamang oras ng kanilang buhay. Ang flight ng low-cost airline ay may 2 oras na delay. Siyempre, nai-imagine ko si Sofia, ang babaeng laging mukhang impeccable, ngayon ay nakaupo sa maruming sahig ng siksikang terminal. Ang make-up niya ay natunaw dahil sa pawis at luha. Ang kanyang 2 anak, sina Valentina, 7 taon, at Matias, 4 taon, ay umiiyak dahil sa gutom at antok. Naghahanap sila ng pizza, naghahanap ng soft drinks, pero si Ricardo ay nakabili lang ng isang bote ng tubig at isang pakete ng murang crackers sa bawat isa. Kailangan nilang tipirin ang bawat pesos mula sa pagbebenta ng relo para bayaran ang taxi pagdating nila sa Maynila. Ang contrast ay brutal. 48 oras lang ang nakalipas. Naglalakad sila sa airport na parang mga hari, dumadaan sa Premier Gate, tumitingin sa lahat at malupit na inabandona si Santi sa isang silya. Ngayon, tinitikman nila ang sarili nilang gamot
ang walang katapusang paghihintay, ang pagod, ang kahihiyan na pakiramdam na pinapanood. Sa eroplano, masikip at mainit, siguradong nagsimulang mag-away si Sofia at Ricardo. Kasalanan mo lahat, kasalanan ng baliw mong ama, bulong niya. Kasalanan mo! Si Ricardo sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon ay naglakas loob na sumagot. Kung hindi mo sana iniwan si Santi, kung hindi mo sana pinadala ang pera sa kapatid mong adik, hindi tayo mapupunta sa butas na ito. Oo. Si Ricardo ay nagsisimula ng intindihin ang problema, pero hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan. Ang iceberg lang ang alam niya. Ngayong gabi, ituturo ko sa kanya kung ano ang nasa ilalim ng tubig. Tiningnan ko si Santi na mahimbing na natutulog sa aking kama. Ang bata ay natutulog na parang isang anghel, yakap-yakap ang oso na binili ko. Nakaramdam ako ng kaunting awa kina Valentina at Matias. Ang mga batang iyon ay inosente. Mga apo ko sila, pero mga anak sila ni Sofia, at ginawa ni Sofia na minikopis niya sila, mayabang, spoiled, at walang pakialam. Hindi ko kayang iligtas ang lahat sa surgery na ito. Para tanggalin ang cancerous tumor, kailangan kong tanggapin ang collateral damage. Kung magdadialuge ako at papasukin sila, babalik si Sofia, magmamanipulate ulit, at si Santi ay kakain ulit ng tira sa kusina. Hindi, ang pinto na iyon ay dapat manatiling sarado ng tuluyan. 3 a.m. Dumating ang eroplano sa Maynila. Kaladkad nila ang mga maleta para maghanap ng taxi. Walang Uber Black, walang private chauffeur. Isang taxi sa kalye, yung mga luma at maingay. Sa Forbes Park, sabi ni Ricardo sa taxi driver, nang may pagod na boses, pero may isang sinag ng pag-asa. Akala niya, pagdating sa bahay, luluhod siya para humingi ng tawad. Umiiyak si Sofia, ginagawa ang kanyang drama, at ako, si matandang Antonio, na may malambot na puso, ay magpapatawad sa kanila tulad ng dati. Ay, Ricardo, nagkakamali ka. Ang matandang Antonio na iyon ay namatay kahapon sa Terminal 2, 4 a.m. Ang dilim ay ganap. Ang village, Forbes Park, Ayala Alabang, ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang hangin sa mga lumang puno at ang hum ng mga ilaw sa kalye. Ang taxi na may pamilya ni Ricardo ay huminto sa harap ng pangunahing guardhouse. Ito ang unang filter. Ibaba ni Ricardo ang bintana at sumilip. Sasabihin sana niya sa guard na buksan tulad ng dati. Karaniwan, binabasa ng kamera ang plate o ang tag at automatikong binubuksan, pero ngayon, nasa taxi sila. Magandang gabi. Ako si Ricardo ng House 18. Buksan mo, sabi niya ng mayabang. Ang night shift guard ay lumabas. Hindi siya ang newbie, baguhan na dati, si Captain Ramirez mismo. Pasensya na po, hindi po pinapayagan ng taxi na pumasok sa ganitong oras, sabi ni Ramirez ng malamig. Ako ang resident, hindi mo ako nakikilala? Naging agresibo si Ricardo. Wala akong card dahil nakataksi ako. Tawagan mo ang bahay ko. Kilala ko po kayo. Sagot ni Ramirez, inilagay ang kamay niya sa kanyang sinturon malapit sa baton. Ngunit sinasabi ng system na binawi na ang access ng owner ng Lot 18. Hindi na po kayo valid resident. Ano? Si Sofia ay sumigaw. Baliw ka ba? Bahay namin yan. Ang father-in-law ko si Don Antonio. Buksan mo ang pinto. Si Don Antonio mismo ang pumirma sa order. Itinaas ni Ramirez ang papel sa pamamagitan ng salamin. Prohibisyon ng pagpasok kina Ricardo at Sofia. Hindi kayo makakatawid sa linyang ito. Maling tao! Hinding-hindi gagawin yan ng daddy ko! Binuksan ni Ricardo ang pinto at bumaba. Sinubukan niyang maglakad patungo sa barrier para itaas ito. Rust, tumunog ang mga radyo. 2 malaking guard ang lumabas mula sa guardhouse at hinarangan si Ricardo. Ricardo, humakbang ka pa atras. Ito ay pribadong ari-arian. Kung susubukan mong pumasok ng puwersahan, tatawag kami ng pulis at dadalhin ka nila para sa trespassing, pagpasok ng walang paalam. Kasabay nito, ang taxi driver ay nagsimulang magbusina ng malakas. Hoy, papasok ba kayo o ano? Tumutakbo pa rin ang taximeter. Ang skandal ay bumali sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw ng ilang mansyon sa malapit ay umilaw. Ang mga usyosong kapitbahay, ang mga tsismosang ginang ng alta sosyedad,
ay nagsimulang sumilip sa likod ng mga kurtina. Ito ang stage na inihanda ko. Lumabas ako mula sa mga anino, sa likod ng guardhouse. Naghihintay ako doon ng 15 minuto. Sa tabi ko, si Sombra ay umungol ng mahina habang inaamoy ang tensyon. Suot ko ang aking silk pajama, isang robe sa ibabaw at isang makapal na folder sa aking kamay. Naglakad ako patungo sa gate, tumingin sa aking anak na mukhang miserable. Daddy! Nakita ako ni Ricardo na parang nakakita siya ng life raft, panligtas. Daddy, sabihin mo sa kanilang buksan. Baliw sila. Hindi nila ako pinapayagang pumasok sa bahay ko. Tiningnan ko siya nang hindi nanginginig ang isang kalamnan ng mukha. Hindi sila baliw, Ricardo. Ginagawa nila ang kanilang trabaho. At hindi ito ang iyong bahay. Ito ang aking bahay. Bisita ka lang at ang isang bisita na nag-aabandona sa kanyang anak sa airport ay hindi na welcome. Anong sinasabi mo, Daddy? Napako si Ricardo, humahawak sa mga bakal. Dahil lang ito kay Santi, sabi ko na, sorry, sa paggawa nito, pinapahiya mo kami. Pinapahiya? Tumawa ako ng malakas na umalingaw-ngaw sa walang taong kalye. Nagsasalita ka tungkol sa kahihiyan? Hayaan mong tikman ng mahal mong asawa iyan. Sininyasan ko si Ramirez. Pinindot niya ang pindutan para buksan ang maliit na pinto ng tao. Sinubukan ni Ricardo na pumasok pero si Sombra ay tumalon at tumahol ng galit kaya bumagsak siya sa likod dahil sa takot. Hindi ko siya pinapasok. Ako ang lumabas. Ibinato ko ang folder sa sahig, eksakto sa mga paa ni Sofia. Nakatatapos lang bumaba mula sa taxi na may mukhang galit. Basahin mo, sabi ko. Iyan ang mga statement ng huling 4 na taon at lalo na ang huling pahina, ang listahan ng mga transfer kay Esteban Mendoza. Namutla si Sofia, nanigas siya, nanginginig ang kanyang bibig. Kinuha ni Ricardo ang folder at binuksan ang flashlight ng cellphone para magbasa. Esteban, bulong niya. Bakit? Bakit narito ang pangalan ni Esteban? 20,000 pesos bawat buwan. Sofia, ano ito? Tumahimik si Sofia. Hindi niya maikakaila ang mga numerong nakalimbag sa itim at puti. Tinutulungan ko lang siya. May problema siya. Nauutal siya. Problema? Putol ko. Ginagastos niya ang pera ko sa kasino bawat gabi at ginagamit mo ang pera ko, ang pera na hinihingi sa akin ng asawa mo, para suportahan ang adik na iyon habang pinipilit mo ang aking apo na kumain ng tira sa kusina. Tumingin si Ricardo sa kanyang asawa. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa shock patungo sa ganap na galit. Nagnakaw ka sa daddy ko para ibigay sa walang silbing Esteban habang kailangan kong humingi sa daddy ko para makabili ng kotse? Anong alam mo? Sumigaw si Sofia sumasabog. Isa ka lang duwag na lalaki. Ang alam mo lang ay magtago sa likod ng palda ng daddy mo. Kung kumita ka sana ng pera, hindi ko kailangang gawin ito. Zas. Ang tunog ng sampal ay malakas. Sinampal ni Ricardo si Sofia. Ito ay isang hampas ng kawalan ng kapangyarihan at naipong kahihiyan. Si Sofia ay bumagsak sa sahig. Ang dalawang bata sa taxi ay nagsimulang umiyak ng malakas. Tiningnan ko ang eksena ng malamig. Ang kanilang masayang pamilya ng mga kasinungalingan ay nagkadurog-durog sa harap ng aking pinto. Tama na! Tinaasan ko ang boses, tinatakpan ng iyak. Wala akong pakialam kung mag-away o magpatayan kayo, pero hindi rito. Itinuro ko ang kabilang kalye kung saan may isang tumpok na natatakpan ng blue tarp. Iyan ang mga gamit ninyo. Inimpake na ni Carmen ang lahat. Damit, sapatos, laruan, lahat ng sa inyo. Kunin ninyo at umalis kayo sa paningin ko. Saan mo kami pinapalayas, Daddy? Umiiyak si Ricardo. Ang mga luha ay nagiging putik sa kanyang mukha. Wala kaming pera. Wala kaming mapuntahan. Hindi iyan problema ko, sabi ko, tumalikod. 40 taong gulang ka na, Ricardo. Oras na para matuto kang maging lalaki. At ikaw, Sofia, ipinadala ko na ang complaint para sa abuse of trust sa hukuman. Maghanap ka na ng abogado. Pumasok ako sa village. Pinindot ni Ramirez ang pindutan. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang nagsara. Daddy, huwag mo akong iwan! Daddy! Ang mga sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa aking likuran, pero hindi ako lumingon. Naglalakad si Sombra sa tabi ko. Umiikot ang buntot. Tumingin ako sa bintana ng ikalawang palapag.
Ang ilaw ng kwarto ni Santi ay nakapatay pa rin. Natutulog pa rin ang bata. Ngayong gabi, tinangay ng bagyo ang basura sa aming buhay. Bukas, pagdating ng sikat ng araw, kapayapaan na lang ang matitira. Isang tunay na kapayapaan. Ang bakal na gate ay nakasarado na, ngunit ang tragicomedy sa labas ay hindi pa tapos. Pinatay ko ang ilaw ng office, pero nanatili akong nakatayo sa likod ng kurtina ng bintana sa ikalawang palapag para magbantay. Kailangan kong tiyakin na wala silang gagawing katangahan at ang madilim na bahagi ng akin ay gusto kong makita ang ganap na pagbagsak ng ego na iyon. Sa labas, ang taxi ay nakatigil pa rin na may tumatakbong makina. Ang driver ay nawawalan na ng pasensya. Bumaba siya, nakahawak sa kanyang baywang, humihingi ng pera ng sumisigaw. Ang biyahe mula sa airport papuntang Forbes Park sa oras na iyon ay hindi mura, hindi kasama ang tagal na siya ay naghihintay. Hoy karnal pare, babayaran mo ba ako o tatawag ako ng pulis? Sigaw ng taxi driver kay Ricardo. Si Ricardo, parang clumsy, naghahanap sa kanyang mga bulsa. Kinuha niya ang ilang gusot na bills, ang sukli mula sa pagbebenta ng Rolex, at ibinigay sa taxi driver. Pero umiling ang lalaki. Itinuturo ang taximeter na tumatakbo pa rin. Si Sofia ay nakaupo sa tumpok ng mga maleta na nakatapon sa sidewalk. Hindi na siya sumisigaw. Nandoon siya, ang buhok ay parang pugad ng ibon, ang maskara ay umaagos, nag-iiwan ng itim na mantsa sa kanyang pisngi. Ang dalawang bata, sina Valentina at Matias, ay masyadong pagod para umiyak. Nakatulog sila, nakabaluktot sa ibabaw ng mga plastic na bag na may damit, talunan dahil sa pagod. Sa huli, kinailangan ni Sofia na tanggalin ang kanyang wedding ring, ang white gold na may 2-carat diamond na binayaran ko para mag-propose si Ricardo. Inihagis niya ito sa taxi driver. Sinalo iyon ng lalaki. Sinuri sa ilalim ng ilaw ng poste, tumawa ng mapanukso, at sumakay sa kanyang kotse, nagmamaneho ng mabilis, nag-iwan ng ulap ng alikabok. Ang katahimikan ay bumalik sa kalye ng mga mayayaman. 4 na tao na dating nabubuhay na parang royalty ay hindi na mukhang iba sa mga pulubi. Nakita ko si Ricardo na umupo sa tabi ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang ulo niya sa kanyang mga kamay. Umiiyak siya. Hindi iyon ang mga sigaw kanina. Ito ay isang nanginginig na iyak ng purong kawalan ng kapangyarihan. Tumingin siya sa bahay. Ang bahay na sa loob ng kapantataon ay inakala niyang kanya. Ang mainit na ilaw na lumalabas mula sa bintana ni Santi ay isang malupit na paalala ng nawala sa kanya. Saan tayo pupunta ngayon? Narinig kong nagtanong si Sofia ng may basag na boses. Hindi ko alam, sagot ni Ricardo. Talagang hindi ko alam. Nagsimula silang maghukay sa mga karton na inimpake ni Manang Carmen. Kinuha nila ang makakapal na jacket para takpan ang mga bata. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay tagos hanggang sa buto. Lumayo ako sa bintana. Wala na akong naramdamang kasiyahan, pagod lang ang naramdaman ko. Isang malalim na pagod ng isang ama na nabigo na turuan ang kanyang anak na maging disenteng lalaki. At ngayon ay kailangan niyang gumamit ng matinding hakbang para itama siya. Pumunta ako para tingnan si Santi sa huling pagkakataon. Tulog pa rin siya, humihinga ng payapa. At least nailigtas ko ang isa. Nang gabing iyon, ang pamilya ng aking anak ay natulog, nakatapon sa bus stop 500 metro mula sa bahay, nakayakap sa ilalim ng plastic tarps, binabantayan ang kanilang mga kahon, na parang mga refugee sa sarili nilang lupain. Kinabukasan, gumising ako ng may desisyon. Ang revenge ay isang bagay, ngunit ang hayaang mamatay sa gutom, ang aking mga apo sa kalye, ay hindi ang estilo ni Don Antonio. Gusto kong bigyan sila ng leksyon, hindi patayin. Tinawagan ko ang aking dating assistant, si Manuel. Manuel, hawak mo pa ba ang mga susi ng lumang apartment sa Tondo de Cruz? Yung maliit na lugar na ginagamit namin na bodega para sa mga materyales? Opo, hawak ko pa po, Don Antonio. Pero doon, medyo risky po ang lugar at ang apartment ay bumabagsak na. Madalas na hindi gumagana ang mainit na tubig. Perpekto, sabi ko.
Dumaan ka para sunduin si Ricardo at ang kanyang pamilya sa bus stop malapit sa bahay ko. Dalhin mo sila doon. Sabihin mo kay Ricardo na pinapayagan ko silang manatili doon ng 1 buwan ng libre. Pagkatapos ng 1 buwan, kailangan nilang magtrabaho para bayaran ang renta o umalis. Ang Tondo de Cruz ay sikat sa Maynila bilang isang popular area, maingay, puno ng alikabok at hindi masyadong ligtas. Ito ay ang kabaligtaran ng kapayapaan, luho at seguridad ng Forbes Park. Sa tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Manuel. Mga susi na ibigay na. Ang bata, si Ricardo, umiyak habang nagpapasalamat. Ang ginang, si Sofia, nagreklamo na marumi ang banyo at humingi ng air conditioning. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya gusto, maaari siyang pumunta sa Four Seasons. Tumahimik siya. Ngumiti ako ng bahagya. Maligayang pagdating sa totoong mundo, mga anak ko. Nang hapong iyon, pumunta ako sa office ni Atider Guzman para tapusin ang paperwork. Ang complaint laban kay Sofia ay umusad na. Ipinaalam sa akin ni Guzman, inilapag ang papel na may pulang seal sa desk. Sa evidence ng mga transfer sa kanyang kapatid, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, kung gusto mo, maaari nating gamitin ito para makipagnegosasyon. Makipagnegosasyon ng ano? Gusto ni Ricardo ng diborsyo. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Humiram siya ng telepono kay Manuel. Gusto niyang ipaglaban ang custody ng 2 bata, sina Valentina at Matias. Kung gagamitin natin ang complaint na ito para takutin si Sofia at ang kanyang pamilya, kailangan niyang pirmahan ang diborsyo at isuko ang custody kapalit ng pag-withdraw mo ng mga charges. Pinag-isipan ko ito ng isang sandali. Si Sofia ay isang masamang ina, pero biktima rin siya ng vanity na pinalaki namin ni Ricardo. Ngunit ang hayaang manirahan ang 2 batang iyon sa kanya at sa pamilya ng mga sugarol ay parang ipapahamak sila sa isang masamang kinabukasan. Sige, tumango ako. I-proceed mo. Pilitin mo siyang pirmahan. Kung pumirma siya at nawala sa aming buhay ng tuluyan, hindi ko siya ikukulong. Ituturing ko ang 4 na milyong pesos na iyon bilang ang cost para itapon ang basura. Tumango si Guzman ng may pag-apruba. Napaka-generous mo, Antonio. At si Ricardo, balak mo bang patawarin? Patawarin? Tumingin ako sa bintana patungo sa kulay abo na langit ng Maynila. Ang pagpapatawad ay binibili sa pamamagitan ng aksyon, Guzman, hindi sa pamamagitan ng salita. Kailangan niyang magsimula sa 0. Kung makakaahon siya, makikita natin. Kung hindi, lulubog siya sa Tondo. Lumipas ang 2 linggo. Ang buhay ni Santi at ng aking buhay ay may ritmo na. Pumasok ang bata sa isang bagong paaralan, sumali sa soccer team, at ang pinaka-importante, mas tumatawa siya kaysa dati. Wala nang tumitingin sa kanya ng masama sa hapunan. Wala nang nagpaparamdam sa kanya na kailangan niyang humingi ng tawad sa pag-exist. Tungkol kay Ricardo, nakakakuha ako ng mga report mula kay Manuel. Talagang nagbago siya, o hindi bababasa. Pinilit siya ng gutom na magbago. Pagkatapos lumipat sa Tondo de Cruz, nagpadala si Ricardo ng mga job application kung saan-saan, pero sa isang 40 taong gulang na CV na nagsasabi lang ng nominal manager sa company ni Daddy, walang kumukuha sa kanya para sa matataas na posisyon. Sa huli, tinanggap niya na magtrabaho bilang call center agent sa night shift, kumikita ng 8,000 pesos bawat buwan. Isang katawa-tawang halaga kumpara sa kanyang mga hapunan na 18,000 pesos dati, pero nagtatrabaho siya ng husto. Si Sofia ay kabaligtaran. Ayaw niyang magtrabaho. Nakahiga lang siya sa miserableng apartment. Tumatawag para insultuhin ang kanyang asawa at nagpapadala ng mga mensahe ng patago sa ibang mga lalaki para humingi ng pera. Ang climax ay isang Sabado ng gabi nang nahuli ni Ricardo si Sofia na sinusubukang ibenta ang lumang laptop, ang tanging tool ni Ricardo para magtrabaho, para magkaroon ng pera, para magpa-manicure at bumili ng sigarilyo. Nag-away sila ng sumisigaw. Sa pagkakataong ito, hindi nagpadala si Ricardo. Pinalayas niya si Sofia sa bahay. Linggo ng umaga, dumating si Ricardo sa gate ng aking bahay. Naglalakad siya, nakasuot ng murang damit, may dalang isang bag ng pandesal, tinapay, mula sa tindahan sa kanto. Hindi siya nag-doorbell ng malakas. Nakatayo lang siya doon, naghihintay. Nakita ko siya sa kamera. Payat siya, may balbas.
pero ang kanyang mga mata ay wala na ang tingin ng mayabang na gago dati. Lumabas ako para magbukas. Hindi ko siya pinapasok sa bahay, sa patio, bakuran lang. Daddy, yumuko si Ricardo. Nagdala ako ng tinapay para kay Santi. Alam kong gusto niya ang conchas, Filipino bread. May sapat na tinapay siya, sabi ko ng direkta. Anong pinunta mo? Bumalik ako para bayaran ito. Kinuha niya ang isang sobre mula sa bag. Sa loob, may 2,000 pesos. Ito ang una kong paycheck. Alam kong walang-wala ito kumpara sa utang ko sa iyo, pero babayaran kita ng paunti-unti. Nangangako ako. Kinuha ko ang sobre. Mga luma at amoy pawis na bills iyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kumita ang aking anak ng pera, gamit ang sarili niyang pagsisikap, hindi sa aking card. At si Sofia? Inaayos namin ang diborsyo. Hindi niya kinaya ang kahirapan. Umalis siya kasama ang isang lalaki na nagbebenta ng mga gamit na kotse. Ngumiti si Ricardo nang may kapaitan. Napanalunan ko ang custody ni na Valentina at Matias, pero ngayon ipinaubaya ko sila sa tiyahin nila, ang kapatid ng mami nila, dahil kailangan kong magtrabaho sa gabi. Tiningnan ko siya sa mata ng malalim. Nakita ko ang pagsisisi. Hindi pagsisisi dahil sa pagkawala ng pera, kundi dahil sa pagkawala ng sarili niya. Namimiss mo ba si Santi? Tanong ko. Namula ang mga mata ni Ricardo. Namimiss ko siya araw-araw. Bawat nakikita kong bata sa bus stop, naaalala ko kung kailan ko siya iniwan sa airport. Masamang ama ako. Hindi ako naglakas loob na humingi ng tawad. Hayaan mo lang akong tingnan siya mula sa malayo. Sa sandaling iyon, tumakbo si Santi palabas ng patio para habulin si Sombra. Bigla siyang huminto nang makita ang kanyang tatay. Tumingin si Santi sa akin pagkatapos kay Ricardo. Hindi naglakas loob si Ricardo na lumapit. Nagkibit balikat siya sa takot sa kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang anak. Daddy, tawag ni Santi ng mahina. Lumuhod si Ricardo at nagsimulang umiyak doon mismo sa stone floor. Santi, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Nag-alinlangan si Santi at pagkatapos tumakbo siya patungo sa kanya. Hindi siya niyakap ng masigla. Tumayo lang siya sa harap niya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Huwag ka nang umiyak, Daddy, sabi ni Santi nang may maturity na nakakasakit. Sabi ni Lolo, kailangan mong ayusin ang pagkakamali mo. Inaayos mo ba? Oo, inaayos ko. Sinusubukan kong ayusin, anak, humihikbi si Ricardo. Naiwan akong nakatayo doon, hawak ang sobre ng pera. Hindi ko siya inanyayahan na pumasok. Hindi pa. Pero alam kong nagsisimula ng bumuo ang mga bagong pundasyon. Habang nagpupumiglas si Ricardo na makaahon, pinili ni Sofia na bumagsak. Matapos siyang paalisin ni Ricardo at pilitin ni Guzman na pirmahan ang diborsyo sa kondisyon na iwi-withdraw ko ang suit, kinuha ni Sofia ang maliit na pensyon na nakuha niya at bumagsak sa mga bisig ng ibang mga lalaki, naghahanap na maibalik ang kanyang marangyang buhay. Ngunit ang Maynila ay maliit, lalo na sa high society. Ang chismis tungkol sa skandal sa airport at ang pagpapalayas sa kanya ng kanyang father-in-law ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa isang virus. Sa country club, kung saan miyembro si Sofia dahil sa aking card, bumubulong ang mga tao sa tuwing naririnig ang kanyang pangalan. Alam mo ba si Sofia Mendoza, yung nagyayabang ng mga Hermes bag, nagnanakaw pala sa father-in-law para suportahan ang lover niya. Sinasabi nilang inabandona niya ang stepson niya sa airport. Napakawalang hiya. Ngayon, kasama niya ang isang matandang may-ari ng pawn shop para lang mabilhan siya ng creams. Nalaman ko ang lahat ng ito dahil tinawagan ako ni Senyora Imelda, ang kanyang ina, hindi para insultuhin ako, kundi para magmakaawa. Don Antonio, please, sabihin niyo ang isang bagay na pabor kay Sofia. Walang gustong kumuha sa kanya, walang kumakausap sa kanya. Na-depress siya, nagbabanta na magpakamatay. Senyora Imelda, putol ko. Ang inyong anak ay hindi depressed. Withdrawing lang siya sa pera. At magpakamatay? Huwag kang mag-alala. Ang mga taong mahal na mahal ang kanilang sarili tulad ni Sofia ay hinding-hindi gagawa ng masama sa sarili nila. Mag-alala ka kay Esteban. At ganoon nga, ang huling narinig ko
ay binali ang dalawang binti ni Esteban, ang kapatid ni Sofia, ng mga loan shark dahil wala na siyang kapatid para magbayad ng mga utang niya. Ang pamilya Mendoza ay tuluyang gumuho. Kinailangan ng mga magulang ni Sofia na ibenta ang kanilang bahay para bayaran ang mga loan shark. Si Sofia, mula sa pagiging distinguished lady, ngayon ay nakikitira na lang sa mga rented apartment at ang kanyang mukha ay nagsisimula ng magkaroon ng mga wrinkles ng kapaitan at kakulangan. Nakuha niya ang eksaktong nararapat sa kanya, ang kalungkutan at kahirapan na labis niyang kinamumuhian. Wala akong naramdamang awa. Ito ay karma. Nagtanim siya ng hangin at ngayon umaani siya ng bagyo. 6 na buwan pagkatapos, isang magandang linggo ng hapon sa Forbes Park, Ayala, Alabang. Ang amoy ng grilled meat ay bumabalot sa hardin ng aking bahay. Ngayon ang ika-11 kaarawan ni Santi, hindi tulad ng mga exaggerated, sobra. Pero malamig na party na inorganisa ni Sofia dati para lang magyabang sa kanyang mga kaibigan. Ang party ngayon ay maliit at mainit. Kami lang, ako, si Santi, ilang kaibigan mula sa kanyang bagong paaralan, si Manang Carmen at si Ricardo. Si Ricardo ay nasa tabi ng grill, pinagpapawisan, nagbabaliktad ng karne. Mukha siyang 5 taong mas matanda kaysa sa 6 na buwan na nakalipas. Mayroon na siyang uban at ang balat niya ay sunog dahil sa paglalakad at pagsakay sa bus. Ngunit ang kanyang ngiti ay mas tapat kaysa dati. Hindi pa siya lumilipat dito. Nagrerenta pa rin siya ng maliit na apartment pero na-promote na siya sa shift supervisor sa call center. Dinadala niya ang kanyang 2 anak, sina Valentina at Matias, tuwing weekend. Ang mga batang iyon, pagkatapos ng unang shock, ay mas edukado na. Alam nilang pahalagahan ang bawat laruan, bawat pagkain, dahil alam nila kung gaano kahirap kitain ang pera ng kanilang ama. Daddy, luto na ba ang karne? Tumakbo si Santi na may plato. Luto na, anak. Ang pinakamagandang cut para sa birthday boy. Tumatawa si Ricardo habang inihahatid ang pinakamalambot na piraso kay Santi. Nakaupo ako sa terrace couch na may wine glass. Pinapanood ang lahat. Winidraw ko ang suit pero hindi ko ibinalik ang inheritance kay Ricardo. Ni-modify ko ang aking last will. Ang lahat ng aking pera ay mapupunta sa isang trust fund para kay Santi at sa kanyang mga kapatid, pinamamahalaan ng isang law firm hanggang sa umabot sila ng 22 taong gulang. Makakatanggap si Ricardo ng isang makatarungang buwanang allowance para mabuhay, basta't patuloy siyang nagtatrabaho at namumuhay ng disenteng. Tinanggap niya iyon nang walang reklamo. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko na kailangan ang pera mo, Daddy. Kailangan ko ang respeto ng aking mga anak." Don Antonio, dinalhan ako ni Manang Carmen ng isang hiwa ng cake. Nakita niyo na po, ang bahay ay sa wakas, nagiging warm ulit. Ganun nga, Carmen. Ngumiti ako. Kinailangan nating gibain ang marami, maglabas ng maraming basura. Pero tingnan mo, ang mga pundasyon ay firm na ngayon. Tinitingnan ko si Santi na tumatawa kasama ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay. Hindi na siya ang abandoned luggage sa airport. Siya na ang sentro ng universe na ito. At ako, si Don Antonio, ang arkitekto, ay sa wakas ay makakapagpahinga na. Ang pinakamalaking obra ng aking buhay ay hindi ang mga skyscrapers sa labas, kundi ang pagbuo ulit ng pamilyang ito mula sa mga guho. Kung minsan, para makagawa ng mas mahusay na bagay, kailangan mong maging walang awa para itapon ang luma at bulok. At ang pinakamatamis na revenge ay hindi ang makita ang kalaban na naghihirap, kundi ang makita ang mga mahal mo na masaya at ligtas. Itinaas ko ang aking baso patungo sa paglubog ng araw, sa kalusugan ng pamilya. Kung nakakapture ka ng kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga comments. Para marinig ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.